mga guys, welcome back to my channel. Just automotive mga guys, oh. Injector sleeve. Magpalit tayo ng injector sleeve o-ring. Yan, ito mga guys, apat na washer. Bawat isa po nito bali tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Kaya 3, 6, 9, 12. Kaya mga guys, kung mga tumatawag sa akin, Kuya Jess, ilang bang o-ring po ng ng injector? Ayan ang ng OGX1. Ito po mga guys. Ito po kasi meron po dito. Yan. Kung ito naman ang tagas mga guys, ano po yun? Palyado. Hindi po makabuo ng langis. Kasi po ito, tandaan nyo mga guys, ang karga po nito, langis po, hindi po diesel. Ang diesel po nito mga guys, dito po yun. Sa butas na yan. Kasi mga ganito po yun, oh. Kung halimbawa po, nagkarga po yung kung umaandar po, papasok po dito yung dito, itong sleeve na to. Yan, ganyan, lagay natin to ha. Ito po mga guys, ulitin natin, marami na tayong upload nito. Ewan ko lang kung ilan na po ito. Ito po kasi, di ba po, diesel po ito. Ngayon kung sira yung o-ring na yan, yung diesel na pupunta sa langis. Tapos kung ganyan, ito po, diesel, langis uli. Ngayon kung sira ito at saka yan, pares po na yung langis po pumupunta sa yung diesel pumupunta sa langis, dumadami yung langis. Kung ito naman, itong sa baba, ito po tubig. Ito naman na o-ring na to, kung ito ang sira, yung radiator nyo po, napupunta po doon yung diesel. Kaya minsan mga guys, yung mga nagtatanong, Kuya, bakit yung yung radiator ko may diesel? Ito po yun ang dahilan. Kung sa 4GX1 po ito po ang issue po dito. Kaya mga guys, hindi ko na po pinakita kung paano magkalas. Pero kung makita natin yung special tools natin, ito po yun. Yan, dalawa na po ito. Yung nag-order na taga Mindanao. Thank you sir. Nakagawa na tayo ng ganito. Yan. Yan, ito po yun, oh. Para po mabunot lang, ilagay lang po ito. Pin. Kaya yung mga ibang mekaniko mga guys, sabi nila mahirap po ang isuso. Pero sa totoo lang po, madali lang po yan kung meron po yung gamit. Kasi po, kaya ako nahirapan ng mga ibang mekaniko, kung magpalit po sila ng o-ring nito, kung anong ginagawang pinangbubunot, minsan nga ginagawa nila yung expansion bolt, yung binabaon sa simento, sa kanila ipitan. Masisira yun mga guys. Kung pansinin nyo po ito, meron pong casing po ito nakalagay sa block. Ngayon po, kung yung yung pinaka lock nya, kung binunot nyo po yun, na malaki po yun, tatamaan po yung yung housing nito. Kaya yung mga iba po, minsan naman yung mga iba, ilinalak dito. Ito. Meron pong, kung binukan nila yung tornilyo, dito naman nila ilalak. Hindi katulad nito, doon po sa liig na mismo, yan o. Diba? Yun. Ulitin natin mga guys ha. Mamaya magpa-under na tayo rito. Ngayon, hindi ko na uli makita kung paano maglagay nito dahil ang dami na nating ginawang ganito. Ang lang natin dito, isosolve natin yung yung paghahalo ng diesel at sa kalangis. Ayan, ulitin natin mga guys. Ito po, diesel po ito Ito po, langis yan. Ito po yun, ulitin natin. Dito po, sleeve. Ito po yung tinatawag na injector sleeve. Dito po yung itong linya na yan, apat yan. Apat po ito kaya para maliwanagan tayo. Kasi maraming lumalabas dito na kuro-kuro Yan. Ito po sir mga guys, diesel yan, diretso yan. Dito po papasok. Kung nakita nyo po yung butas na yan, meron din butas dito. Ngayon po, kung umandar na po yung makina, itong diesel po papasok po dito sa injector. Ito naman po ang magtra-trigger sa kanya. Ngayon mga guys, kung ayaw po ito, kung ayaw magbukas po ito, ano naging problema ito po? Kasi po kung ito po, kung dito po, ito wala nang kuryente mo i-deliver dito. Kaya yung mga iba po, kung nasira yung yung nagpa-under sila ng 4GX1 tapos ayaw nang umandar, minsan yung mga iba nalilito na. Pero yung mga gumagawa talaga ng isuso, common na lang sa atin to. Kaya lang nakakalungkot, maraming 4GX1 na part out na lang. Parts out na lang po yung mga pyesa kasi
minsan may mga advice ng mga mekaniko, sir, palitan mo na yung makina mo, benta mo na lang, malaki gagastusin dyan. Kasi nangyayari mga guys, nag-change oil lang, ayaw nang umandar. Sabihin, ako nitapat, kumatok yung makina mo, yung palang problema ito, kung ayaw umandar po, ito lang po yun, oil pressure. Kasi po, ito po yung nagdidikta ng kasi babasahin nyo yung pressure ng ng langis. Ngayon po, kung hindi nyo mabasa yung pressure ng langis, ito po ang nagbabasa. Ito na po kasi oil temperature po niyan. Ngayon po, kung walang nabasa ito na na pressure, magsha-shutdown po ito. Ayaw talaga umandar yung makina. Yan, sana po maintindihan natin. Ulitin natin ulit na lang tayo rito. Yung mga nagkahalo yung tubig na pupunta sa yung diesel na pupunta sa radiator, ito po 'yon. Itong lower. Tapos yung diesel na napupunta sa langis, ito po 'yon, sa taas at saka ito. Papansin niyo mga guys, diesel ito. Diesel 'yan. Ngayon mga guys, kung sobrang usok, ito po 'yon, ito naman. Dito. Kung singaw po ito, itong o-ring na 'yan, lalabas po dito na marami ito. Yan, ganyan po yan. Lalabas po dito yung diesel. Kahit hindi po nag-inject, sobrang usok, ito po yun. O-ring. Okay mga guys, mamaya magpander na tayo. Pag under nito, sigurado, katok na to. Okay. Ayan mga guys, sabi ko, magkita-kita tayo kung nakasalpak na. Yan mag-start na tayo ngayon. Pero mandar na to Sabugin na lang natin to. Ang kaganda ng Isuzu mga guys. Lahat po ng mekaniko po na hindi pa nakagawa ng ganito, hanapin nyo yung injector nya nakatago nasa loob ng yun po yung pinilitada ng ng sleeve o-ring. Yun ang pinakita na, yun yung yung dahilan po kaya naghalo po yung yung diesel at saka langis at diesel. Kasi mga guys, kung balikan nyo itong video natin ito, dalawang o-ring po yung pinanggagalingan po ng mixed fuel and oil. Okay mga guys, kaya ang gagawin natin ngayon, magpa-wander na tayo. Yun, ayaw na. Haba lang rito ito mga guys. Andarin pa natin dalawang ritondo. Bago natin ilagay yung yung intercooler, darin muna tayo, magpandar tayo. Fuel knock. Wala po, kung ano po yan. Kung mainit na po, normal lang po yan. Di ba? Wag lang po yung malakas na usok mga guys. Yan. Nakadalawa tayong ritondo kanina, kaya start patayin uli natin. May timing ito, may timing. Mahaba ritondo mga guys. One more. Yun. O yan, ganoon lang mga guys. Ang ginawa lang natin dito, yun, nagpalit lang tayo ng o-ring. Tapos, yung mga gustong gumawa ng ganito mga guys, mga mekaniko po na nagdadalawang isip na sabihin,
hindi ko kaya nyo po yan, basta meron kayong gamit na special tools. Kasi po mga guys, kaya nahirapan mo yung mga ibang gumagawa nito, wala silang special tools, pero sa tutuusin po, kaya nila po nito. Yung Japanese car lang po ito, wala akong pinagkaibahan sa mga ano, yung sabihin nila na napakahirap gawin, maniwala kayo. Hindi lang wala lang gamit yung mechanic kaya hindi niya kaya. Kaya yun, hanggang dito lang tayo mga guys, don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.